So ito mga kababayan na, ay alam po ninyo ako ay lagi nakasubaybay no sa mga activity ni VP Sara. Kasi siyempre tayo po ay naniniwala dahil sa mga ginagawa ni VP Sara, tayo po ay naniniwala na siya po ay karapat-dapat na mamuno sa Pilipinas bilang Pangulo. Okay, kaya lagi nating titingnan yan, no? Kino-compare. Siyempre, kailangan natin yun eh. Kino-compare natin itong si VP Sara sa iba na gusto ring tumakbo. Yung mga nagpapakitang ngayon, nagpapahiwatig, kumbaga. Nagpapahiwatig na gustong tumakbo sa 2028. Eh, napakarami nila eh, no? Napakarami pong naglabasan ngayon na gustong tumakbo daw sa pagkapangulo. Nandyan si Tory, nandyan si Ontiveros, nandyan si Bam, nandyan si Tulfo, nandyan pa si John B. Crimolia. Tapos nandyan pa si Tulfo. Itong latest na nakikita ko sa social media, ay tambalan daw ni sino ba ito? Yung kapatid ni BBM, ni Amy Marcos, si Juan. Babae, nakalimutan ko na pangalan. Irene pa pangalan nun. Nakalimutan ko na eh. Nakita ko, no? Tambalan ni Tory, at yung kapatid ni BBM na Marcos din na babae. Yun daw ang tatalo kay VP Sara. Nakalimutan ko yung pangalan, hindi ko nakuha. Nakita ko kasi kanina sa Facebook, hindi ko nakuha. Yung pangalan, nakalimutan ko. Ngayon, mga kababayan na, kino-compare natin ito si VP Sara doon sa ibang politiko. Okay? Yung kanilang mga activity, yung pakikipag face-to-face nila sa mga tao, yung kanilang oras na binibigay sa mga community kahit walang eleksyon, okay, pumupunta sila. Pumupunta sila kahit walang eleksyon. Mahalaga yun eh, kasi karamihan po ginagawa ng mga politiko, pupunta lamang sa mga liblib o sa ibang lugar kapag eleksyon. After eleksyon wala na. Yan po. Wala po yan, mga kababayan. Kailangan lang kayo pagka-eleksyon, pero pagkatapos ng eleksyon wala na. Pero ito si VP Sara, kahit walang eleksyon, siya po ay pupunta ko saan liblib na lugar. Nuulit ko, mahalaga po yan Mahalaga po yan na mapuntahan ni VP Sara yung mga lugar na yan. Kahit sino sana ng politiko, kahit na presidente, senador, congressman, lalo dahil siyempre yung congressman distrito sila. Nasa kopa nila yon. Dapat nakikita sila doon. Okay? Mahalaga po yan Itong ginagawa ni VP Sara na pagpunta sa iba't ibang lugar, liblib na lugar, bundok, mga sulok na lugar, mahalaga po yan sapagkat dahil dyan, nalalaman niya ang pangangailangan ng mga tao doon. Inuulit ko, tulad ng transportation, yung health, livelihood. Di ba? Mahalaga po yan. Yung education, mahalaga po yan. Dahil sa kanyang pagbisita kung saan lugar, nalalaman niya ngayon pangangailangan ng tao, ng mga tao. O di ba napakaganda nun? Na kahit walang eleksyon na nakikita natin itong katulad ni VP Sara na binibisita yung mga tao. Katulad dito, mga kababayan, tingnan nyo Tingnan nyo po itong video ito ni VP Sara. Maa-amis kayo sa kanyang puso. Napakasimple. Pwede ba? Hello.
Sa gitna ng Buti na lang nagpunta ako dito sa Vigilya. Magkakapagtibay. guys. Ayan ha. Sumakay po siya ng bangka. Sumakay ng bangka. Vice President Sumakay ng bangka. At napakasimple na kanyang kasuotan. Kung iba yan, Vice President, baka sasakayan ng yate. Oo. Sasakay ng gamit ng military, ng Navy, Coast Guard, ganun. Pero ito si BP Sara, ang gamit, ordinary yung bangka lamang. Kitang-kita nyo, diba? Napakasimple. Alam nyo ba kung saan siya pupunta? Lugar, sa Mindoro yan. Ito, tingnan nyo, Tingnan nyo ang kanya pinuntahan. Liblib po na lugar yan. Lugar ng mga mangyan sa Mindanao. Sa Mindoro. Ito po, pakinggan po ninyo, Papaliwanag ko niya kung ano po ang inawit ko sa ay sige sabihin ko na. Ikaw na. Sige. Huwag na mahiya. Sabi naman po sa amin na yun, nagpapasalamat daw po sa Panginoon na may binigay ng tao para magbigay din po ng biyaya. Yung mga biyaya na yun na nagbibigay lakas sa amin kung kami ay patuloy sa mga hamon sa buhay. Kaya maraming salamat. Buntun, buhay po sa inyo po. Yung kapulinig po sa amin sa kasibutin ng Kristo. Maraming salamat. 100% ang ID mo, sir. May abat po. Okay. Maraming salamat sa So, ayan po Yan po ang pinuntahan ni BP Sara. Tingnan po din nyo Si BP Sara po hindi po siya naiilang kausapin, kamustahin ng mga tao. Wala po siyang pinipiling tao. Yan po ang ating kailangan. Yan po ang klaseng leader ang ating kailangan sa bansa. Yung may puso sa tao, sa mga maliliit na tao. Yung willing magsakripisyo, bumisita sa ibang lugar. Yan po ang leader na gusto natin. Wala po yan. Wala ko nakikitang politiko na gumagawa ng ganyan. Siya lang. Bukod tangi, si BP Sara lamang gumagawa niyan. Tapos itong yung mga tinamaan ng magaling gusto siyang i-impeach. Dahil siya ay gusto ng tao, siya ay nangunguna, siya ay malakas, mahal siya ng tao. Gusto nilang i-impeach. Tingnan nyo nga naman. Dahil po nakita ng tao ang puso ni BP Sara, kaya siya mahal ng taong bayan. Tapos ito mga tinamaan ng magaling, galit, naiinggit dahil siya ay nangunguna, gumagawa ng paraan kung ano-ano, bintang dito, bintang doon. Gusto siyang i-impeach. Gusto siyang mawala sa radar ng politika. Ngayon, pakinggan po ninyo itong interview kay Senator Migs, isang senator na mula sa Mindanao. Pakinggan po ninyo mga kababayan. Senator Migs Subiri. Senator Biggs on VP's possible impeachment also, the revival of VP Sara's impeachment. What's your thought on that? Alam mo naman, taga Mindanao ko. Suffice to say, that is a very unpopular decision in Mindanao.
siguro unahin muna nila at the moment yung may mga kasong bilyon-bilyon na nanakaw. And then of course, we'll wait for the decision of the House of Representatives. Thank you. Yan po ang sabi ni Senator Mig, para sa kanya daw ang pag-impeach kay BP Sara, siya po ay Mindanaoan doon sa Mindanao, yan po ay suicide. Maingay itong ano ko inagalaw ko kasi Pasensya na po sabi ni Mig Zubiri, daw po ay political suicide kapag bumuto ka. Siyempre, Mindanao yun sa Mindanao po, ilan ba ang net trust rating ni BP Sara? Sa Mindanao, 94%. Tapos kakalabanin ninyo, suicide nga yan, political suicide nga yan, mga kababayan. Kaya, nakikita natin na itong, kung sakali man pumasa o itong panibagong impeachment laban kay BP Sara ay makalusot sa lower house, sa Kamara. Pagdating sa Senado, tingin ko magdadalawang isip itong mga senador na re-electionist sa 2028 na kalabanin o bumuto laban kay BP Sara. Dahil nga sa napakataas po ng trust rating ni BP Sara sa Mindanao at sa Visayas. Okay? Kaya isa po sa atin tinitingnan niya na wag papasiguro itong mga atat na atat na mawala sa radar si BP Sara.